po ay humihingi na po ako ng pamanhin dahil ang mapapanood po natin at mapapakinggan niyo po dito ay isang uri ng karumal-dumal na paraan po ng pananalita ng isang DDS kay Pangulong Bongbong Marcos. So paumanhin po kung masasakit na salita po ang inyong maririnig, pero wag po kayong mag-alala, muted po yung ibang salita dito dahil sobrang kahit ako po ay nasaktan sa mga sinabi niya. Actually guys, ang content ko is about OFW, pero nung napanood ko itong video na ito, parang below the belt sa presidente natin. Kung PI sila, parang wagas eh. Parang, kasi nga, nasa ibang bansa sila, kaya malakas ang loob. Parang si Maharlika din. Parang minumura na yung ina mo pagka ganun, di ba? Hindi, kung ako kay Marcos, hindi ako papayag. Dapat pauwi na to, dapat kasuhan na ito eh. Diba? So yan, shoutout sa inyo mga kapwa ko mga OFW. So pakinggan po natin to, no? Hindi naman about OFW pero presidente na po natin to at magbibigay din po ako ng reaction regarding po dito sa video na ito. Okay? Kailangan lamang po natin gawin ang content na ito para makapagbigay tayo ng reaksyon, para malabanan natin yung kanyang naratibo at para may expose natin ang mga ugali ng mga taong ito na talaga naman pong hindi katanggap-tanggap. So dalawang video po yung mapapakinggan natin. Una, yung mild na video pa lamang niya, and then yung pangalawa yung talagang para po sa akin. Ano, kung tama bang gamitin yung salitang brutal sa pananalita, siguro yun yung pinaka... Sa mukha pa lang, halatang halata na, wagas kung makapagmura. Tingnan mo naman buhok. Mukha pa lang, halatang halata na eh. Obvious na eh. Best na description ng kanyang paraan ng pananalita. So, pakinggan po muna natin tong unang video niya and then mamaya yung isa. Ito na po. At ipagsisigawan ko sa Great Wall of China. Parang iba yung mukha niya kanina sa ngayon na. Parang ito yung original parang filter yung nauna. Mukha pa. Ina mo, dikta pa. Alam nyo ba guys, yung parang lumilipad na, ano ba yung tawag nun? Tutubi ba yun? Tingnan mo yung mata at saka yung mukha, pares-parehas. Tingnan mo kung wagas kung makapagsalita sila kay presidente, hindi gantihan din po natin. Saya-saya dito ang ayos mo, bagay pa. Grabe kung makatawa wagas na wagas eh. Parang parang nakapagpulburon ka nanay Alam nyo guys, malakas ang loob magsalita ng mga ganyan kung makapagmura kasi nga nasa ibang bansa. Di ba? Parang ibang bansa yan eh. Kasi alam nila, malayo sila sa kaso. Dapat kay Bongbong Marcos, presidente natin, aksyonan niya ito, yung mga ganitong maliliit na content creator. Ay nako, dapat pinadideport niya at saka kasuhan. Sige, tuloy po natin. May second video pa yan eh. Ayun mga kababayan, doon pa lamang po, para po sa akin, punong-puno na po ng pambabastos, walang galang, at talaga naman pong asal kalye or kalsada, no? Wala sa lugar. Ngayon, pakinggan po natin yung sumunod niya na video. Ito po talaga para sa akin, masakit po ito. So, ihanda niyo na po ang inyong mga sarili at humihingi po ako ng paumanhin. Kailangan lang po talaga nating labanan ang naratibo nila, kaya ginagawan ko ito ng content, no? Pero huwag po kayong mag-alala, muted po yung mga salita niya na masasakit, no? Ito na po mga kababayan. Yung inang ginawa doon sa Yolanda. Bilangin mo yun ha, nakaisa na yun. Inuulit nila ngayon. Nakikita mo natin yan. Pinapaliit yung eksena ng numbers ng namatay, yung numbers ng apektado. Pero iba yung mukha niya kanina, no? Filter na nay. Or number na pinapaliit. Walang alam sa gagawin. Katulad din ng Yolanda, di ba? Tapos? Eto, part, itong mga inaabot nilang kanina, sa totoo lang kanina papi, nagbasag ako. Dahil doon sa nakita kong na ibinigay, may pangalawa na ha. Guys, nga pala, by the way, no, shoutout po sa iyo, Kaka Pink. Ayan, Lady Leni Robredo to. Pero kumakampi na rin to kay PBBM, itong content creator na to, si Kaka Pink. Shoutout po sa iyo, idol. May ali doon sa picture. I think everybody saw it on my wall. May ali doon sa picture na may mga katabi sila, pinapila sila. Tapos may mga katabi silang tabla na may nakapatong na yero at may isang supot ng kung ano yun, pako or whatever. Mr. President, ina mo. Yan na naman. Ano ang tingin mo sa mga kababayan namin?
Ang ina mo. Yeah. Ang kapalagay mo, ang klase ng tirahan ang deserve ng mga taong yan na bumoto sa iyo at hanggang ngayon ginagamit mo, sinasalsal mo sa politics mo. Ang ina mo, babatuhan mo ng DIY, IKEA to the lowest level? Ha? Yung mga tao na hindi nga nakakain at nakakaligo ng maayos for how many months already dahil sunod-sunod ang kamadlasan na bit-bit mo sa ng bansa namin. Dahil sa'yo nagkandaletse-letse ang buhay ng mga tao. Ang ina, bibigyan mo ng yero at tabla at pako at bahala na sila sa buhay nila. Ina mo, nasa lahat. Wagas ka kung makapagsalita. Ikaw ba, nanay, mayroon ka bang naibigay? May naitulong ka ba? Itong problema sa mga DD sheet na yan. Kasi nga, basta na lang sila nakapagsalita. Yung nakikita nyo parang bahay, sabi pa nga nila, bahay ng aso. Hindi po, ano lang po yun. Alangan naman, dadalhin pati semento, hollow block, pati pa ako, i-display yan. Hindi, parang front lang yan. Sabi nga nito ni Sir Kakamping, temporary lang yan, temporary shelter lang para, diba? At saka tingnan nyo yung kung ano yung naibigay ni Presidente Marcos, hindi yung basta na lang kayo nag-akusa ng akusa, wala naman kayong patunay. Lahat yung pera ng Pilipinas, nasaan? Saan nagpunta yung pinagbentahan mo ng ginto, hayop ka? Saan napunta yung ninakaw ninyong Maharlika funds? Nasaan ang Maharlika funds namin? Nasaan ang pera ng PhilHealth? Nasaan yung pinagbentahan ng ginto? Nasaan yung mga inutang mo, puto mong inutil ka? Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang magagawa. Ina mo. Alam mo, content lang yan. Para lang magkaka-viral, paparami subscriber. Alam, Maharlika rin to, gagayahin niya. O, halata naman. Ina mo. That's correct. Ayun mga kababayan, umpisa pa lamang po, punong-puno na po ng PI, punong-puno na po ng mura. So gusto ko pong bigyan ng reaction yan para po malabanan natin yung kanyang narrative. Dahil para po sa akin, exaggeration, exaggerated. At wala sa katwiran, hindi patas yung mga sinabi niya. No? So ito po yung sagot natin. Unang-una, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, kahit sino po yung presidente, mapa kay Pinoy, kay PRRD, kay PBBM, kung gusto po natin bumatikos po tayo. Huwag po natin haluan ng pambabastos at saka parang basura ang lumalabas sa bibig natin. Dahil hindi po tayo mauunawaan ng mga taong makakapanood sa atin. Maaaring hindi nila tayo suportahan dahil puro na lang hatred at galit ang nasa puso natin na lumalabas sa bibig natin. So pwedeng bumatikos, pwedeng mag-criticize, tanggalin yung pambabastos at disrespect. Kahit sino pa ang presidente. Pangalawa, ang pagkakaalam ko po kasi pag nagmumura ka ng PI, ang minumura mo, hindi yung taong minumura mo, ang minumura mo is yung nanay niya. No? Kasi yung PI, di ba, ang tinutukoy doon yung magulang, yung nanay. No? So para sa akin, dapat talaga tanggalin na yan eh. Ewan ko ba kung paano, simula noong 2016, malutong na yung naririnig natin sa ating presidente. So, doon sa mga batang nakakapanood, nakakaparinig, gagayahin. Ang dami lang gumagaya. Parang tanggap na sa ating kultura na mag-PPI. Pero kung tutusin, hindi naman maganda talaga yan. Kung bakit naging ganito tayong mga Pilipino. Alam nyo, sorry to say, naging ganito tayo simula noong 2016, noong nakarang administrasyon na naging bastos na tayo sa isa't isa, naging basura na lumalabas sa bibig natin. Naging normal na po sa atin yan, pero hindi yan tama at kailangan po natin baguhin yan. No? Imagine, kung yung mga anak nito at mga apo nito ay mapapanood siya sa social media na ganyan, ano na lamang ang iisipin nila sa kanilang lola or kanilang nanay, di ba, mga kababayan? Kung meron tayong reklamo sa gobyerno, pwede naman natin yung i-voice out. Pero omit those disrespect and bad. Magkano kaya monthly nito ni nanay? Alam ko may mga may mga monthly bill yan galing sa DDH Okay, may mga bayaran para lang gawin tong trabahong magmumura sa ating presidente sa administration, bumabanat. Bad words, no? Yung mga profanity. Ngayon, kung ganyan na talaga sila, wala tayong magagawa. Unfortunately, hindi sila makakahikayat at walang maniniwala sa kanila. At uulitin ko, sana wag nang dinadamay yung mga magulang, yung papahukay, itatapon sa West Philippine Sea, tapos PI ng PI dun sa mother ni PBBM. Yun po kasi yung tinutukoy ng murang yun kaya ako hindi ko po ginagamit yun dahil ayoko pong gawin sa
Nanay ko yun. Ayaw kong gawin sa magulang ko yun. So mga kababayan, yung pong narinig natin kay Maricar, si Maricar Serrano po yan, isa po siyang diehard DDS, no? Yung mga narinig po natin ay hindi katanggap-tanggap, no? Kung meron siyang reklamo, pwede natin pakinggan. Kung meron siyang reklamo, pwede sabihin valid ang reklamo niya at ang kanyang hinaing. Pero yung mga salitang binitawan niya na below the belt at saka profanity, hindi po katanggap-tanggap yan, no? Ngayon, doon sa sinasabi niya na ang mga plywood, kahoy, pako, yero na pinamigay nila PBBM, papakita ko sa inyo. Ako po naniniwala yan ay pang temporary shelter. Kasi urgent need po ng mga kababayan natin doon. At least si Presidente talagang gumagawa rin ng paraan para makatulong. Imagine mo, dalhin dito pako, bubong, di ba, semento. Di ba? Ito front lang to. At least merong nagawa, di ba? Tingnan mo, may mga cash assistance ba yan binibigay si Presidente? Yung mga DDS na yan, may naibigay ba? Nasa si Digong, may naitulong ba? Si Vice President, may naitulong ba? Yun, may naitulong sa pangungurakot. Kaya ngayon, inimbestigahan siya sa Kongreso. Di ba? Ma-impeach pa yung anak niya. Di ba? Huwag niyo tingnan yung mga mali. Di ba? Wala namang mali. Titingnan niyo yung nagagawa ng ating Presidente. Di ba? Yung kabutihan ng ginagawa natin ng Presidente. Ang mga DDS, wala yan. Talagang banat lang ng banat. Na magkaroon po ng temporary shelter. Kung naalala nyo si Atty. Leni Robredo, binatikos din at talagang pinagtawanan, kinutya, ininsulto ng mga DDS noon nung nagbigay din ito ng plywood at saka mga yung gawa sa dahon ng niyog ng mga bubong. Yan po ay pang temporary shelter kasi nga po may urgent need ang mga kababayan natin na may matutulugan at may matutuluyan habang kinukumpuni ang kanilang mga bahay. So ako naniniwala na ang layunin ng Pangulo, ng ating gobyerno sa pagbibigay ng mga plywood at yero ay mabuting intensyon. Ang layunin nila ay mabuting intensyon na mabigyan ng pansamantalang matutuluyan ng ating mga kababayan. Kung meron silang kukumpunihin, magagamit nila ang mga materyales na ipinamahagi. At saka marami pong nagtutulungan, no? Maraming ahensya ng gobyerno ang nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Andiyan ang DSWD, andiyan ang LGU nila, at kung ano-ano pang mga NGO kagaya ng Angat Buhay nila Atty. Leni Robredo. So ang hirap kasi sa mga DDS na ito, ang nakita lamang po nila is yung nakita nila sa picture na may mga plywood, yero, at saka mga kahoy doon na pako. No? Yun lamang po yung inisip nila na yun lang ang binigay ng Pangulo. Sa katunayan, nagpaabot din po. Alam nyo, ang DDS, nakafocus lang sa negative. Lahat ng hanggat maaari makakabanat sila sa ating Presidente, hanggang gusto nila bumaba yung rating na ating Presidente, gagawa sila ng paraan. Hindi na tinitingnan ko yung kabutihan na ginagawa ng Presidente. Titingnan lang nila, bumabanat sila doon sa alam nilang nakakasira sa administration. Yun, doon lang po ang focus, yung mga grupo na ito, mga bayaran. Po ng financial assistance ang Pangulo. Ayan po, ipapakita ko sa inyo. Nagbigay siya ng financial assistance. At ang halaga ng financial assistance sa kabuuan, sa totoo lang, ito lang yung nakita ko. Naniniwala ako na marami pa silang binigay. Sabi po dito sa Presidential Communication Office, sa totoo lang, nakukulangan kasi ako dito sa Presidential Communication Office eh. Parang walang masyado nakakakita ng post nila eh. Kaya nga ito, sineshare ko na. Sabi dito, tulong pinansyal na halagang 50 million para sa mga magsasangisda, 3.4 million training support fund para sa TESDA beneficiaries, mga inihatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Albay upang naibsan ang epekto ng kalamidad. Portion pa lang yan mga kababayan, bukod pa dyan doon sa 30 million na inabot doon sa mayor, doon sa isang lugar dyan sa Bicol. Ito pong binasa ko sa inyo sa Albay. Ito naman halagang 50 million ang pinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasakat mangingisda sa mga pamilyang naepektuhan ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Ayan po, Camarines Sur naman yan. Ito pa lang po yung nakita ko mga kababayan. So, paano pa yung mga hindi ko nakita? O, tingnan mo, total aid distributed 100 million peso. Sa Albay, merong 50 million. Okay, sa Camarines Sur, merong 50 million. Diba? Aid per beneficiary, so merong tagti 10,000 ang bawat isa. O, diba? 5,000 beneficiary na bibigyan, no? Di ba? So, yun, titingnan niyo po yung positive side, wag yung negative side.
Tapos ito, total aid distributed 100 million. Albay, Camarines Sur, at tapos aid per beneficiary may tig to 10,000 mga kababayan. Ipapakita ko na lamang po sa inyo yung mga picture. Bukod pa dyan, yung mga tulong ng mga NGO, kagaya nito nila Atty. Leni Robredo, nakalikom sila ng 32 million or almost 33 million na ipapamahagi din nila sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Ganyan po sa... Di ba? Nagtutulungan sila BBM at saka si Leni Robredo, nagtutulungan, di ba? Kahit sabi mo magkalaban sa politika, pero pagkatapos ng ganitong kalamidad, nagtutulungan. Hindi na dapat nagsisiraan. Si Digong nasaan? Nasaan ngayon si Digong? O sana dapat nagtutulungan, hindi yung nambabastos. Ang daming ginawang pambabastos at pambabaluhuran ng mga DDS na ito. Pero pag tinanong nyo sila, ano bang naitulong nila? I'm confident. Wala pong may papakita yung mga yan. No? Ang lalakas ng loob. Grabe yung mga salitang binitawan. Talaga namang below the belt. Paano ka pakikinggan, Maricar Serrano, kung ang lumalabas sa bibig mo ay basura? Hindi po ba mga kababayan? Masyado kang exaggerated sa kwento mo, pinakita mo lamang yung mga yon. Ang binanggit mo yung mga yon. Pero hindi mo binanggit yung mga financial assistance, yung mga relief goods, sandamakmak na relief goods sa mga ahensya ng gobyerno, sa LGU, sa DSWD, sa mga NGO, kagaya ng Angat Buhay, sa national government ng Pangulong Bongbong Marcos. So pinagmumukha nyo na ganun lamang, ine-exaggerate nyo na gusto nyong ipamuka sa mga tao na yun lamang at galit na galit kayo, nilalagyan nyo ng matinding emosyon para yung mga tao mahawa sa inyo, magalit din sa gobyerno. Yan ang layunin ninyo. Yan ang layunin nila mga kababayan. Kaya nandito kami, mga vloggers, na nilalabanan po yung naratibo nila. Battle of the narratives na to mga kababayan. Kaya ako po nagpapasalamat kapag nilalike niyo yung video dahil yan po ay nakakatulong para maraming makakita ng paglaban natin sa mga naratibo ng mga ito. Ng paglaban natin sa mga... Sa mukha pa lang, sa itsura pa ng mukha, tigre na, oh. Magkano kay binayan para makakapag-reban ka, nanay? Pag nasa ibang bansa, malakas ang loob magsalita ng talaga nag-PPI. Diba? Talaga nagtutulong. Kahit nga ito, si Sir Kakamping, na, kay ano yan eh, kay BP Lini, ex-BP Lini. Ayan, siyempre, tapos yung PBBM, sama-sama na yung mga content creator. Ito yung mga DDS, wala, paubos na. Sa mga content na mga ito, na puro na lamang kanigahan. Para silang mga ipis na talaga namang puro dumi ang ikakalat. Hindi mo man lang na-appreciate yung magagandang nagawa. In-emphasize mo yung mga yero, yung mga plywood, na para po sa akin talaga, sa tingin ko, ay pang temporary lamang po. So, yun mga kababayan, talagang nakakasama ng loob. Yung BP Sara nga, nagpunta sa Quiapo ba yun? Wala nga, hindi malang binigyan yung mga tao doon para ilibre yung mga ng fishbowl. Ito pa kaya? Wala, puro sila kurakot yung mga Duterte, pero walang binibigay. Ito, kasama na rin itong mga vlogger nilang nabayaran. Wala, ang trabaho lang nila is siraan yung administration. Loob na dumadating sila sa gantong punto na nakabaluhuraan at basura na lumalabas sa bibig. Sinasabi ko po sa inyo, kahit sinong presidente, kung gusto niyo pong bumatikos at mag-criticize, huwag niyo naman pong mura-murahin. Kasi unang-una sa lahat, no, itong mga DDS na to, ano bang naitulong nila? At sobrang lalakas ng loob nila. Anong karapatan nila na magaganyan? May naitulong ba sila? Sa panahon ngayon, nasunod-sunod po ang bagyo at kalamidad. Sana po magtulungan muna. Wag muna sana yung ganyang bastusan, ano? Yung sinasabi niya na PhilHealth, wala naman po akong nakita na balitaan na kinuha ang Pangulo na pera sa PhilHealth. Sa katunayan, na-prevent pa nga po yung nire-request ni Ralph Recto na transfer ng fund from PhilHealth or kung saan man niya ita-transfer, ano? Na-prevent yun dahil kay Dr. Lian Chon at saka kay Prof. Cielo Magno. Yung mga kasamahan nila sila Justice Carpio at kung sino-sino pa, no? Na-prevent nila yon dahil nagkaroon ng petition. So pinag-aaralan pa, hindi pa tina-transfer agad-agad. So anong nirereklamo niya dun sa pera ng PhilHealth, no? Diyan sila magaling, puro reklamo. Hindi naman nila inaalam yung totoo. Yung Maharlika Fund, may napatunayan ba kayo na kinuha ng Pangulo na pera from Maharlika Fund? At saka hindi niya basta-basta pwedeng kuhanin yan para ilagay dun sa mga nabahaan or na
salanta ng kalamidad dahil may batas po tayo. Hindi mo basta-basta pwedeng gamitin ang pondo ng isang ahensya or ang kinita ng isang korporasyon ng gobyerno para ilaan sa ibang. Kung panahon ni Duterte yan, ay talagang kuhang-kuha yan. Kahit mapabangko pa yan, kukunin talaga yan. Pero si Presidente Marcos ay wala. Talagang legit na gagamitin yan sa tama. Bagay dahil may sariling pondo para sa disaster. Meron po nakalaang pondo para sa mga nabagyo or tinamaan po ng kalamidad, no? So maaari siyang masampahan ng kaso diyan pagbaba niya ng pwesto kapag nag-transfer siya ng pondo. Maaari siyang masampahan ng kung ano nung kaso diyan, kagaya ng plunder or malversation, no? Kagaya ngayon ng kinakaharap ni VP Sara. Dahil nga po yung paggamit niya ng pondo ay hindi niya maipaliwanag, no? Kaya maaari siyang makasuhan ng plunder. So hindi basta-basta questionin mo yung pondo ng PhilHealth, pondo ng Maharlika, yung pinagbentahan ng ginto ng Bangko Sentral, nandoon sa Bangko Sentral yung pera. Hindi porket nagbenta ng ginto, gagamitin mo na yung pinagkakitaan sa ibang bagay. Kaya nga may budgeting, may nakalaan na budget para doon sa ating mga kababayan. Kaya nga yung binahagi ko sa inyo, so far yung nakita ko, na research ko, nasa 100 million na po ang naipamahagi. I think a little less than 200 million na ang nagamit ng ating national government para sa ating mga kababayan. Nagbigay naman ng tulong. So wag mong palabasin na yan lamang. Yan lamang kasi yung ine-exaggerate mo at ine-emphasize mo. Hindi fair yon, mga kababayan. Hindi fair yon, mga DDS. Tapos mura ka pa ng mura. Ang lakas ng loob mo. Kala mo may karapatan ka. Ano bang naitulong mo? Yan ang hirap sa mga DDS, ine-exaggerate nila, ine-emphasize nila. Kagaya ng ginawa nila kay Atty. Lenny noon. Si Atty. Lenny naka-receive na mga donasyon mula sa mga partners nila, yung mga plywood, at saka yung mga parang gawa sa dahon ng... Ayan, so thank you Sir Kakampeng. Hindi ko natatapusin yung video mo, medyo mabahaba. Pero ito lang yung magiging last opinion, no? Huwag na natin pansinin si President Marcos. Talagang tahimik yan, hindi yan basta siya trabaho lang ng trabaho. Pag may kalamidad, pinupuntahan niya yung lugar para magbigay ng tulong. Okay? Huwag natin pansinin yung mga DDS na yun, wala. Hanggang ngayon nakafocus lang sila sa paninira kasi gusto nga nila na maibalik, no, yung kanilang power o yung magiging position. Okay, gusto nila mapaupo si VP President, si Sara, di ba? Gusto nila makuha nila yung power uli, di ba? Para maghihigante. Pero para sa akin, nakikita ko naman yung trabaho ni President Marcos Jr., tahimik pero nagtatrabaho. Di katulad sa DTS na Duterte administration, putak lang ng putak pero wala naman nagagawa. Mura na mura, wala rin naman nagagawa. Duwag naman, mahilig magmura pero duwag naman. Pag tinatawag sila sa Kongreso, wala naman, duwag, takot, di ba? Puro bunganga na lang. So yun lang naman mga idol, mga kapwa kong OFW. So kumbaga, medyo hindi rin kasi maganda yung mga naririnig natin regarding sa ating presidente. Okay, pero kailangan tulungan po natin yung ating mga nakaupo ngayon. Okay, pero yung mga gumagawa ng mga illegal ay wag natin tulungan. Babatikusin natin yan. Okay, tingnan po natin yung mga positive side na gagawa ng ating presidente. So hindi naman lahat, may maka Duterte, may mga maka Lenny, mayroong maka PBBM. Sa panahon ngayon, kalamidad, magtutulungan na lang po tayo. Okay, lalo na kami mga OFW, hindi gano'n napapansin. Pero okay lang naman sa akin basta maganda yung ekonomiya na sa Pilipinas, maganda yung tumataas po yung ekonomiya sa Pilipinas, okay na po yun sa akin. Okay? So yun lang guys, sana maayos na po yung politika dyan sa Pilipinas. Okay? Thank you and God bless. Bye-bye.